Pinanganak ako January 27, 1960. When I grew up, tinanong ko yung nanay at tatay ko kung ano yung, bakit Emmanuel yung naging pangalan ko. And to my surprise, malapit ang mga anak ng mother ko, nakakita niya yung pangalan ng hospital, Emmanuel General Hospital ata yun, sa Tondo. When the doctors at saka yung mga nagpanak sa kanya, tinanong kung ano yung pangalan ibibigay sa akin, sinabi ng nanay ko, Emmanuel. Pero I was surprised pag nakikita ko yung mga empleyado ko sa kumpanya, sinasabi nila mayroon palang mabigat na meaning ng Emmanuel, which means God is with us. I grew up in an environment na I would say slums talaga. Mahirap ang buhay. No? Anim kami magkakapatid. I was the third. So, sa amin, limang lalaki, isang babae. Yung mother ko kasi masyado independent, very proud, very sa sarili niya na kaya na kaming buhayin. Because during those times, ang pamilya noon, grabing pagka-conservative. I remember my mother, palagi niya sinasabi sa akin na nagtahanan sila nung father ko. Ayaw na siyang tanggapin nung inang. My dad belonged to a family na professionals. No? Yung father ko was so spoiled. So what happened was, my grandfather died. Namatay yung lolo ko. And things changed. Talagang literal na nag-crumble ang buhay ng parte ng pamilya ng father ko. Nag-migrate sila dito sa Quezon City. Tatandaan ko, maliliit na bata kami. Dito kami lumaki sa Harvard, sa Cubao. It was a very hard life. Mahirap talagang buhay. Ang isang positive sa father ko, masyadong magaling siya makisama. Generous, yung pakikitungo sa tao, ay, naku, bibilib ka doon. Lahat ng bagay na ito, nakikita ko to while growing up, super sipag. Kahit na may sakit yan. She makes sure na mabili niya yung bigas, para may makain kami for the day. Ganon kahirap. Ganon kahirap yung buhay. At a very young age, tinuruan na kami ng nanay namin ng paano kami mabuhay. May pagkakataon na magluluto siya ng maruya. Luluto niya yun. Tatawagin ako, anak, takbo na. Tatakbo na kami. Alam mo, nakasuot namin, wala kami damit. Literal na naka-underwear na kami. Tama, ganun. Tatakbo kami sa then ako yung ahente, nag-aalok ako ng maruya. Pero ang nakakatuwa, every time that I do that, pag uwi ko, ubos. Makikita ko, may naluto lang. Takbo na naman. No, we live by the day, tsaka yung sentimong kita namin, pinambubuhay sa amin. Nagbenta rin ako ng newspaper. Nagbenta ako ng newspaper dyan. Tatakbo ko sa palengke, kukuha ako ng mga early morning yan. Magbebenta ako ng dyaryo. Pagkatapos nun, pupunta na ako sa kapitbahay namin, nagtitinda sila ng ice drop. Tapos, ahentindan ako ng ice drop. Batang maliit pa lang ako, natuto na ako makipag-deal. Pag-usap sa mga tao. Yung ice drop, kailangan mag-toss coin kayo pa. Hinula niya tao, libre. Fortunately, nung naubos lahat yung ice drop ko, puro talo lahat sa ganun. Sa toss coin. Pag uwi ko doon, umiiyak ako kasi I have to remit. At that time, hindi ako nagkakamali. Ang i-remit ko, 16 pesos lang. Pero napakalaking halaga na nung araw yun. Pero sabi ko dun sa may-ari, sabi ko, huwag mo kayo mag-alala. Magbebenta ako ng magbebenta. Ibabalik ko yung pera. So, it took a while. I think it took a month. Hanggang sa nabayaran mo lahat. Nakakuha ko yung paghanga at yung maganda. So, parang mga bagay na ito yung magbibigay sa'yo ng maganda. Kinabukasan, magiging tapat ka, magiging honest ka in dealing with people. I think it was about 6 or 7 in the evening. Ginather kaming 6 na magkakapatid sa image ni Mama Mary. Tapos pinaluhod kaming lahat ng nanay ko. Para sabihin niya na magpe-pray tayo lahat. So we prayed. And then suddenly, nakakita ko yung nanay ko umiiyak. Umiiyak na siya. Sinabi niya,
bukas, flight ko na. Matagal niyang nilihim sa amin na iiwan niya na kami. Lilipad na ako sa Germany. Doon ako magtatrabaho. Hindi ko na kaya, anak, na kung hindi ko gagawin ito, hindi kayo mabubuhay at hindi kayo makakapag-aral. Iyakan kami lahat. Lahat kami. Iyakan kami kasi nga, you're thinking na, isipin mo, mawawala nanay mo, di para ka nawala ng mata. Hindi namin alam sino mag-aalaga sa amin. Wala kaming kaano. Sobra talagang iniipon niya lahat yung pera niya para pag uwi niya, meron siyang maiuwi sa amin. Isang bagay yun, isang learning yun. Kahit na anong klaseng trabaho, gawin mo. As long as trabaho mo. Huwag kang ginagawa ng bagay na manlalamang ka, manloloko ka, o magnanakaw ka. Dekada 70 nito. This is, I would say, the most violent year of estudyante. Wala kaming ginawa kundi mag-rally, left and right, sa gobyerno. Galit na galit kami sa gobyerno ng Marcos nung araw. Other than that, masyado kami mga war freak. Since kami palaging exposed, andyan yung palaging nag-uusap, palaging lakwatsa, kung saan-saan pumupunta. We explore lahat. Hindi ko alam kung bakit nung panahon na yun masyadong war freak yung aming dekada. Na yung aming sis o yung aming girlfriend, for example, matitigan lang ng kalaban, bugbugan na. So, walang dahilan. Minsan, talagang just for the fun of it, kung ibabalik ko yung buhay ko nung high school, college, may mga mababigat na natutunan din ako. Sa fraternity, napakaganda. Akala nila itong ganitong bagay lang, but hindi. Faced with all the adversities, wala sa bokabulyaryo namin yung quit. Hindi namin alam yung meaning na yan. So lahat ng yan, na-apply natin sa buhay natin na ano natin yan, in our day-to-day lives. Basta may pagkakataon, bawal ang umayaw. Kailangan tuloy-tuloy ang laban. Pwede kang tumigil, pwede kang magpahinga, but huwag kang mag-quit sa laban. Mabuhay lang kami, kumuha ng pwesto sa palengke nanay ko, pagbebenta ng gulay, sibuyas, kamatis, whatever, kangkong, whatever it is, to make ends meet. Anim kami magkapatid, hindi sapat yung napundar niya. Somebody has to step up in the family para matulungan because all of us are still studying. Yung 5 kong kapatid, lahat nag-aaral, ako na lang ang tumigil and I decided to look for a job. I applied from one company to the other. My dream company was San Miguel. Pagpunta ko, pagbigay ko ng resume, pag-review ng nila, rejected na. You know, you feel disheartened. Bakit ganitong buhay? Diba? But I persisted, hindi ako tumigil. Nag-apply ako sa Magnolia Ice Cream. Nag-apply ako sa Dairy Cream. Yung New Zealand Creamery, denied. Until one time, nagpunta ako sa Coca-Cola. Pagdating ko sa Coke, denied pa rin. But yun nga, hindi naman ako nasirahan ng loob. I still went on. 3 buwan akong pumupunta, nagmamakaawa ako, bigyan ako ng trabaho. Maski ano lang, mabigyan nyo lang ako. Makatulong ako sa pamilya ko. Until one time, there was a room full of people. Tapos tinanong ko yung security, so yung daming tao. Ano to? Ay, sir, mag-e-entrance exam po yan. Pag ako nakapasa, that's the first step. Kung makukuha ko sila, magtatrabaho na sila. So pumunta ako dun sa HR. Sabi ko sa kanya, sir, meron palang exam. Ako pwedeng pagbigyan niyo. I can read in his eyes na wala namang pinag-aralan ito. Bigyan ko na lang ng chance ako. So malamang ito hindi papasa. Sa likod ng kanyang mind, that is what I read. So he gave me a chance. Sabi niya sa akin, pagbibigyan kita. Pero pag hindi ka pumasa, this will be the last time that I'm going to see you. So pumunta ako, I took an exam. Alam mo, swerte. Nakapasa ako.
masang-awa. While we were doing ayusin na yung papeles, lahat. Sabi sa akin, Mr. Bebano, all of you 7 will be hired as Christmas entry. Mag-uumpisa kami ng October 15. Our contract will end December 31. Tatanggapin nyo ba o hindi? Well, because of, kailangan mo magkatrabaho. Pagka-pirma kami. Uwi ako sa bahay ngayon, kinuwento ko sa nanay ko. Naku, ang nanay ko was the most happiest. Naiiyak pa siya, tuwan-tuwa siya sa akin na nagkaroon ako ng trabaho. Coca-Cola pa. Pero hindi niya alam, isang batat kalahati lang ang trabaho ko. Hindi niya alam yun. Alam mo, sobrang excited ko, I really worked hard. I would leave the house ng 5 in the morning, uwi ako ng 10 in the evening. Every day yan. Ito maganda. December 31, nakalimutan kami na meron palang mga pumasok na ang kontratahan ng December 31. And we still went on. Tuloy-tuloy kami. Nag-January, nag-February, nag-March, nag-April. Pagdating ng July, na-discovery kami. Kaya lang, according to the law, sobra na yun eh. Kular mo na yan. Di ba? Nako! Forced to become regular employees kami. I went to my mom, told her, Mami, meron tayong isang sakong bigas buwan-buwan. Naku, mananay ko, masaya. Naku, anak. Naku, maraming salamat. Ganyan, masaya siya. Sabi ko, Mi, huwag kang mag-alala. Dito, pagka nagkasakit ka, maski magkano halaga, babayaran ng Coca-Cola pag regular ka. Ngayon, may problema. Hindi namin alam, kaya kami na-discovery. Kasi, hinahanap na yung papeles ng lahat ng empleyado na huling pumasok. The last in, yung huling mga pumasok na regular is going to be the first out. Sabi ng HR, Mr. Bebano, magandang balita, regular na kayo. Ang masama, i-retiro kayo lahat. San Miguel Corporation decided to totally stop selling Coke in the whole Philippines. But you know what? Siguro, lahat ito ay pinag-adya ng taas. The Coca-Cola Company in a plant was so proud. It was at the height of the Cola War. So, Coca-Cola then decided to take over. Alam mo kung nangyari yun? It was some sort of, it inspired everybody to really work hard. Eventually, I was given an opportunity na magkaroon ng sariling room sa Novaliches. I was only 19 when I joined the company. And then, after how many years? 2-3 years? Hindi ako magkakamali, 22. I was hitting my target. Imagine mo, 22 years old. I will be the youngest supervisor. But you know, things got into my head. Yung mga kasama ko na 10 years, 15 years sa servisyo. Nung nagkaroon na ng selosan, tinawagan ako at sinabi, Man, we realized na you're still too young. Hindi ka na muna namin i-consider. That time, I was so immature, nag-rebelde na ako. Natawag si Bebano. Ako, eto na ako. Dating ako. Yung boss ko, bisor ko, at saka yung aking, Honey, hindi ka naman ganito eh. You're at the top. Ang ganda-ganda ng performance mo. Tapos, itong area na hawak mo, as I've said, was 80-20 market share. Nabaligtad ko yun. Naging 80 yung Coke, 20. The only territory in the entire na lamang ang Coca-Cola. Unfortunately, because of my immaturity, ito na nga yung nangyari. That was a learning in my life. Hindi dapat ganun. Dapat tanggapin mo ito. Pagpunta ka dun sa mga boss ko, makakawa ko sa mga boss ko. For the sake of my family, kapatid ko, hihingi ako ng katawan. Lahat ng bagay na ito gagawin ko para pagbago na ako. And that, in a way, changed everything in my life. So, from there, it was a totally different manager back. I went back to my old ways. Kung sino ako, yung focus sa trabaho, lahat. I practically
won every salesman title. Because one thing na nakita ko, if you're committed, if you're true to your word, no, kung sincere ang intention mo tsaka genuine na magsisilbi, babalik sa'yo lahat ng maganda yan. Eventually, they saw me. Ito na ulit. The opportunity for me to become a supervisor. Another turning point was yung EDSA revolution. And they told me, since I'm the supervisor, to take the lead and prepare the plan. Whole day affair yun. Magmula umaga hanggang gabi yun. Bawat kanto, from Pituason, tapos sa Krame, Green Hills, ganyan. It was very big affair that hundreds of thousands of people are really gathered. Nagulat sila, after the event, napakalaki ng binenta namin. 12 truck na Coca-Cola. Tinanong na naman ako, how did you do it? You know, at the end of the day, it's all about planning, it's all about dedication. Hindi ko bintiwan yan. While I was about to be promoted na, from supervisor, magiging manager ako. Yung system na ginawa ko, na natutunan ko yun, ginawa ko naman to implement doon sa area ko. We would hit our targets every time, any competition for that matter, cheering competition, basketball, sales, lahat. Ako, I was so inspired. Alam niyo maganda, every time that my baby will be born, I will rise, kumbaga mapopromote ako from one position to the other. Nung pinanganak si Ann, naging supervisor ako eh. Tapos nung pinanganak si Dayan, naging pre-sale project team head ako. Tapos nung pinanganak si Emily, naging na ako, region sales manager ako. Si Goldie, siya yung nagpa-general manager sa akin. Yung apat na anak ko, angels ko yan eh. Yan ang mga angels ko, yan ang nagbigay sa akin ng swerte. Now looking back, nung time na yun, naiyak ako, why? Sabi ko sa sarili ko, oh man, yung planta, na halos tanggihan ako, 3 buwan ako nagmamakawang, tanggapin ako. Ngayon, ako yung maglilid sa planta na ito. Yun nga, sabi nila, you learn to roll with the punches in life. Tuto ka. Wisdom na pumasok sa'yo, nakikita mo lahat yan. Until, when I decided to retire, I was offered a big amount of retirement pay, pero pinapirma ako na hindi ako pwede magtrabaho sa loob ng 5 taon. I was offered by Steps Cola, double your salary, pero $20,000 na allowances, just go abroad, magbakasyon pa, tsaka 1 million signing bonus. I never accepted it. Hindi pera po ito eh, hindi lang pera to. This is more of a principle in life. Hindi ako naging Manny Verbano kung hindi sa Coca-Cola. Lahat ng aral sa buhay ay hindi nangyari yan kung hindi sa Coca-Cola. Sa pera na aking binili ko yung Pit Games Media, Pit Games Publications. Since wala naman akong gagawin niya, binili ko to. Kasi mahilig ako sa manok. Thinking na GM ko eh, may kayabangan ko eh. Kaya kong palaguin ito. Pero hindi pala ganun kadali ang publications. Nangyari, nalugi. I started from zero. Lahat ng aking pera, wala. Balik na naman ako sa scratch. At I never surrendered. Hindi. Naganap ako ng mga pwede mag-invest. Tapos, inikot ko lahat yung mga nag-advertise. This is where I met Doc Ayong. That time, Excellence was so small. Napakaliit pa lang ng Excellence talaga. In 2004, I was about to close Pit Games Magazine. Yung aking natitirang pera, konti, pumunta ako sa Amerika para magmuni-muni at itigil ng Pit Games. Pagdating ko ron, na timing na isang magaling na breeder, legend, si Johnny Jumper was there sa isang event, isang sabong. Sabi sa akin ni Ricoy Palmares, pare, interviewin mo. Pare, hindi, sasara ko na itong magazine eh. But again,
Na-interview ko. Ginawa ko ng storya. We did an article on him, yung Dream Team na article. Pag uwi ko ng Pilipinas, napakabait talaga ng taas. Ginawang most outstanding game foul magazine in the Philippines pagdating sa game foul industry. And that changed everything. Biglang nagpasukan na yung mga nag-advertise. And then, Doc Ayong, sinabi niya sa akin, Brad, ito ka muna sa akin. Tulungan mo ako dito. So, one time, punta kami ng Samal Island. Nanalo siya ng Veterinarian of the Year, si Doc Ayong. So, natapos na. Pumunta na kami dun sa buffet nga. Siyempre, ang ganda ng lechon. Pumunta siya, ginanon niya yung lechon. Kumuha siya ng balat. Sabi sa akin ni Doc Ayong, Brad, ito lang. Pwede na ako. Pwede mo sabihin, Brad, kukurot lang tayo sa merkado. Masaya na ako dito. Sabi kong ganon, Tol, kung kukunin mo ako, hindi ako papayag. Kakainin natin ang buot yun. Sabi ko gano'n. Oo. Sabi ko, Brad, you don't know the opportunities sa surface. Ibig sabihin, sa surface pa lang andyan na yung opportunity mo. Pag hinukay mo pa yan, napakaraming hinto pa. Ano ibig sabihin, Brad? Tol, this is going to be a $1 billion company. Started laughing. Sabi niya sa akin, Brad, kahit sa panag-init, hindi pwedeng mangyari. So, with that, I started to take a look at the market. Maraming mga dumating na mga tao para umpisahan namin i-build yung foundation ng excellence. But there were a lot of challenges. And I'm very proud na with the training that we did, yung tamang pagpili ng tao, discipline, the culture na ginawa natin. So, this is not something that I did. Hindi ko aaminin. Hindi ko i-claim yan. Lahat ng ito ay effort ng lahat na pag-implement ng culture. These are the reasons why things changed. So, these were the changes. No? Ito yung mga bagay na I would say as the game changers dito sa Excellence. 2016, we hit our first 1 billion. One big milestone in my life that I can never forget was when I was approached to be a partner, an organizer of the World Game Foul Expo. I was very fortunate because of Pit Games Magazine, nakita ni Raquel Romero, may nagbigay sa kanya, tinignan niya, uy, pwede mag-expo itong mga sabungero. And as I said, the World Game Foul Expo, as they say, this is the #1 event on game foul sa buong mundo. At kung may isang bagay na pwedeng sigurong ipagmalaki natin, dito rin ako nakakilala. Dito ako nagkapangalan. Other than hosting TV shows like Tukaan, and of course, yung ating Pit Games Magazine. So, in a nutshell, sa kabuuan, yun ang purpose ng buhay. Na as you grow old, as you gather all these experiences in life, natututo ka na magkaroon ng compassion. Natututo ka na magkaroon ng pag-iintindi sa kapwa. Natututo ka rin na dumating din sa punto na alam mo na whatever you do, buti man o masama, may balik yan. Marami din akong mga misadventures. Marami din akong mga immaturity in life. Marami din akong mga ginawang kasalanan sa buhay ko. But to erase that at pumunta ka na doon sa maayos at tuwid na daan, and that's the different story
I think, ito mga bagay na ito yung mga bagay na nagbago ng buhay ko. These are life-changing moments in my life when I decided na magpakumbaba ako at tanggapin kong tao ko at meron akong mga kahinaan at saka may mga pagkukulang sa buhay na kailangan kong mabuhay. And from there, yung 60 taon na yan, doon ko rin na-realize yung kahalagahan ng panahon. Whatever time, whatever moment na iniwan mo sa isang kapwa mo, kahit na gaano kaigsi lang yan, ay isang bagay yan na pwede nating sabihin kayamanan yan. Ngayon, it's a different chapter na. Sa totoo lang, minsan iisipin mo pag nag-iisa ka, ano man ang ginagawa natin paghihirap sa mundo. Lahat ng effort that we do to gain all this wealth, sa huli, wala na rin kwenta yan. Pero, habang nandyan pa at binibigyan ka ng magandang buhay, kung ano magagawa mo para makatulong ka, tumulong ka. Tulungan mo yung kapwa mo, tulungan mo yung pamilya mo, tulungan mo kung sino pwede mo tulungan. Kaya ngayon, whatever is happening in my life, no, it's because I owe it to the people. Sa inyo, mga tao ko. Sa mga tao na nagtiwala sa akin, si Bakayo. Na merong nagtiwala sa akin during the time na down ako dahil maraming tao in my life na nireject ako. As I've said, nobody would ever believe me when I say now na ako ay isang second-year college dropout. Walang maniniwala. Walang maniniwala na ako'y na-hit, nakuha ko yung pinakil ng karir ko. As Senior Assistant Vice President ako, na isa sa pinakamalaking kumpanya sa buong mundo. Nobody would ever believe that I am the Chief Operating Officer of a billion-peso company. Na isang bata na nangarap lang kahit anong trabaho kukunin niya, mabuhay lang yung pamilya niya. That's life. Ang excellence po ay tulad ng isang puno na hinasik yung buto niya. And then lumaki siya ng isang napakagandang halaman na talaga naman punong-puno ng bunga. You have to have a product that will really cater to the needs of the market. When everything else is equal, the product, the price, what sets aside is the quality of the people that you train and develop dito sa industriya. A company is defined by the culture it creates. Yung kultura ng sincerity, yung kultura ng dedication, yung kultura ng commitment, at yung kultura ng serbisyo. Ito pong kultura na ito ay na-embody ng lahat ng tao po sa excellence. You will create your own value. Yung attitude ninyo, yung character ninyo sa buhay, that will create your value. This is not something that I did. Lahat ng ito ay effort ng lahat. As you move forward, dapat wala ding tigil ang paghahanap kung paano mo mapapa-improve yung servisyo mo at mga produkto mo. Ito pong mga bagay na ito sets aside kung bakit ang excellence po ay different, better, and special sa mundo kung saan tayo nandun. And He's watching us all with the Kayang-kaya natin ito. Magkaisa tayo. Tatak Excellence. Subok na magaling. Kasama kami ako, bilang endorser, kung ano ang may tutulong namin sa grupo namin. So maraming salamat sa pagkakataon. Yan,
That was from Dr. Ronnie Magbalan from RGM Game Farm. And now let us call on our executive committee or the EXICOM with our VTR. Please welcome palakpakan po natin our Vice President for HR and Admin Division, Ms. Rose Monteverde. Safe day to all. Thank you, M, for giving me this moment para makapagbigay ako ng message kay MD. My message for MD, sa M, I pray na sana masaya ka na dyan, kung saan ka man naroroon, peace of mind, and wala nang mga stress. I also wish that you will continue to guide the children and pray for them so that they can also move on, and pray for us too, especially those you have touched their lives, and pray for the companies too, the Eagle Group companies, na sana maging maayos parati. Mr. M, may you rest in peace with the Lord so long. Thank you. So again, that was a VTR from the Vice President for HR and Admin Division, Ms. Rose Monteverde. And now, last but not the least, from the EXICOM, please welcome the VP for Marketing and Operations, Mr. Yulo Lorenzo. Magandang gabi po sa ating lahat. Actually, may isang araw nagbanggit ako kay Eric. Sabi ko, Eric, pasensya ka na, baka hindi ako makapunta kasi masasabay yung aking masteral class, tapos may presentation pa. Pero na-realize ko mukhang hindi ko pwedeng palagpasin itong tribute na to kay Sir Manny kasi sabi ko, yung naitulong niya sa ating kumpanya, sa ating lahat, talagang hindi mapapantayan. Sa totoo lang, si MD po ay isang phenomenal na tao. Ano ibig sabihin ko na po ng phenomenal? Phenomenal ibig sabihin, hindi tayo makaka-encounter ng katulad niya or isang tao na may ganung katulad na ugali. Si MD po walang kapantay. Walang kumakapantay sa kanyang kabaitan, sa kanyang willingness na makatulong. Minsan, nagtatanong ako, pati yung mga ibang sabi, bakit si RB kahit weekend gusto magtrabaho? Bakit gusto niya laging umaalis? Bakit gusto niya nasa farm? Na-realize ko, yung passion niya na makatulong, passion niya sa trabaho, yung tiwala na binigay ng ADL sa kanya, hindi niya po sinira yun. So, napakabuting tao po ni Sir Manny. Isang beses kinausap niya po ako, sabi niya, Yulo, baka pwede mong kausapin si ADL. Kasi sa totoo lang, sabi niya, wala na akong pera. May lumalapit. Gusto kong pera rin. So, tama po yung mga sinasabi mo, napaka-selfless.
kahit na minsan magpo-post ka ng sarili niyang kasiyahan, na supposedly kasama niya yung family niya, na supposedly yung pera na itabi niya, pinapera niya kasi ganun siya ka-passionate na tumulong sa ibang tao. Isa pa kung hindi ko makakalimutan nung nag-usap kami sa family. Kami dalawa lang nun sa Big Games. Sabi ko sa kanya, Sir, sa totoo lang, ang dami kong pagdududa sa aking capabilities, gano'n. And ang tagal namin nag-usap, inopen up niya. Siguro sa tingin ko yung mga binanggit na sa akin, yung kakaunti lang din na nakakaalam. And after that night, yung nagpaalam na ako, ilagot ko yung mami ko, Sir, salamat po, sabi ko. And niyabot ko ako. Sabi niya, alam mo sa totoo lang, wala akong anak na lalaki, ito yung anak ko lalaki. And yun din naman ang tingin ko kay Ellie. Every birthday niya, sinasabi sa kanya, Sir, kayo na po ang pangalawa kong tatay. Kaya nung namatay si Ellie or inimatay ni Ellie, sabi ko, siguro part ng buhay ko, nawala din. Kasi siya yung nag-groom. Siya yung nagturo maging humble, siya yung nagturo ng lahat. Kilala ko sa MD for siguro 15 years na. And masasabi ko siguro isa siya sa mga na nakapagbigay ng or na naka-influence sa akin. And hindi ko makakalimutan yun. Yun lang po. Salamat Sir Manny sa lahat. Salamat po. Again, that was our Vice President for Operations and Marketing, Mr. Yulo Lorenzo. Maraming salamat po, sir. And to everyone who gave their messages sa kanilang pag-share, ng kanilang wonderful and memorable experiences with our boss, tunay nga na tumami ang MB sa puso ng bawat isa. Kaya naman, muli nating alalahanin ang ating boss by watching this. They say life indeed is a choice. It is a journey. The value of hard work, discipline, sense of responsibility, and commitment. How I wish my mother was here, for her to see how her son Emmanuel became the man that defied the soothsayers of where I am going. Kanina po, sa entrance ng aking pagpapunada, mahilig magpahulay ang aking nanay. Lahat ng kapatid ko na nauna sa akin, napakaganda ng hula.
sabi ng pangunguna ay pupunta siya at pakukulong sa Muntinlupa. That struck me. It became ingrained in my mind. Sabi ko, I will do everything I can para ilagay sa ayos ang buhay ko. Kaya ngayon, hindi na ako naniniwala sa hula. I don't believe in luck. But one thing I believe in, that luck is closer to those who work hard. All right, thank you so much. So that was the 60th birthday speech from our boss, MB. Again, we will forever remember your words and works, boss. Sa mga pagkakataong kailangan namin magdesisyon kung oo o hindi, kung lalaban ba o babawi, kung kaya pa ba o hindi na. Lagi namin isipin kung ano ba yung magiging desisyon mo, kung ano ba yung magiging payo mo. You will always be in our hearts and will always be part of our lives, boss. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo sa ating programa ngayong araw. Ngunit bago po tayo magtapos, narito po ang isa sa mga anak ng ating pinakamamahaling Boss MB. Please welcome on stage, Miss M. Berbama. Magandang gabi po sa inyong lahat. Actually, mag-40 days na po, pero hindi pa rin po talaga namin tanggap. Pero siguro sabi nga po ng mga pastors, ng mga misa na napupuntahan namin, na lahat ng ginagawa ni Lord is good. Yun na lang po yung pinaghahawakan namin magkakapatid. Na siguro 61 years of our dad's life may be short para sa atin na kasama niya. Pero siguro, yun na po talaga yung time niya. Dahil siksik po ng pagtulong, siksik ng servisyo, yung ginawa, yung ginugol ng buhay niya. Siksik ng purpose. Kaya siguro, sabi ni Lord, mas malaking role yung binigay sa kanya na maging angel natin lahat. Nung Monday po, first, sa 5 taon na nagtatrabaho po ako dito, unang beses ko pong hindi nakita yung tatay ko sa harap. Pero hanggang sa uli, siya pa rin po yung pinupuhugutan namin ng lakas. And pinapasalamatan po namin lahat ng nagmamahal sa tatay namin kasi dahil po sa inyo, kahit saan kami tumingin, nakikita namin siya. Kasi lahat ng makakasalubong namin, meron kayong storya tungkol sa kanya. Ang tatay po namin, sobrang dami ng success na naranasan sa buhay ko. Countless na po yan. Na-reach niya na yung
yung pinaka ng success para sa kanya. Nakuha na po niya yan. Pero I remember, nung nagkaroon na po kami ng bahay dyan sa Timberland, blessing po ng bahay namin, lahat nasa baba, busy kasi may party. Then all of a sudden, nakita ko po yung tatay namin, umakyat po dun sa terrace namin mag-isa. So sinundan ko po siya. Ang di ko makakaulimutan, sabi ni Daddy. Tumingin po siya sa langit. Tapos sabi niya, Lord, salamat, nandito na kami. Doon po talaga ako na, doon ko po mas na-appreciate yung tatay ko na grabe, ang dami niya ng success sa buhay. But still, very, very grateful siya kay Lord sa mga maliliit na bagay na nalilig ng pamilya namin. Kaya po, kami rin po, abot langit yung pasasalamat sa inyo kasi dahil po sa inyo, naging makabuluhan po yung mga huling sandali ni Daddy. Dahil sa friendship, dahil sa experiences. Kasi ito po siya, hindi siya para sa amin lang, para sa inyo po yan. Para sa inyo rin po si Daddy. Di po namin pinagdamot yan. Nung una actually, nung hindi pa po kami nagtatrabaho, magkakapatid, nagtatampo kami. Nagtatampo kami sa fit games, nagtatampo kami sa excellence. Eh sabi namin, wala yung time si Daddy sa amin. Pero eventually po, lalo na ako, nung nagtrabaho na ako dito, pinagsilbihan ko siya. Doon ko na-realize na hindi, ang purpose niya talaga, para magturo, para samahan kayo lahat. Thank you po sa inyo, kailangan, Tito Ayong, sa family po ninyo. And rest assured po na tuloy-tuloy lang din po yung ng pamilya po natin. And nandito lang din po kami para pagpatuloy po kung ano po yung iniwan ni Daddy. Hindi man po kami kasing galing ni Daddy. Pero sabi ko kay Daddy, gabayan lang yung kamay, yung puso at saka isip namin. At magtutulungan po kami lahat para makagawa kami ng isang malaking MD. Ang promise namin sa iyo, Dad, bago kami luyang pumunta sa langit, kahit alam namin na baka nga nandun na siya ngayon sa sobrang buti niya. Pangarap namin magkakapatid na someday, tulad mo din, aakyat din kami sa terrace, magkakapatid. Titingin din kami apat sa langit at sasabihin namin sa iyo na Daddy, we have made it. Muli po, maraming salamat po in behalf of our family. And alam po namin na si Daddy sasamahan tayo sa bawat pagsubok, bawat pagrota, bawat shoot. Lahat po, pamilya namin sa Fit Games, andito pa rin po kami na nakasuporta sa inyo. Tutuloy po natin yan kung ano yung mga kailangan natin ipagpatuloy. Gagawin natin from si Daddy. And to you, Dad, kung nasan ka man, mahal na mahal ka namin. And we will make you proud. Yun po, muli po, maraming salamat po. Yan, thank you so much, Ms. M. Sa lahat mo na nandito ngayon, palakpakan naman po natin ang ating pinakamamahal na si Emmy. Si Emmy po ay napunta na sa langit kasama ang ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Yes na yes, amen to amen. Palakpakan po natin ang buhay ng ating pinakamamahal na si Emmy. Maraming salamat po sa inyong lahat. At once again, katulad ng laging sinasabi ng ating Boss MB, makachamba tayo lagi para kay Boss. This is Clan Torres saying, God bless and stay safe sa lahat po sa atin. Thank you po at magandang gabi sa ating lahat.
Again, to our dear guests today, may we remind all of you to please maintain your social distancing, and at the same time, let us call on everybody here para po makapagsimula na po tayo sa ating program. Again, we will be starting within minutes. And again, nire-remind po natin to maintain your social distancing, at the same time, sundin ang ating other health protocols. Alright. So, isang magandang hapon po sa ating lahat again. May we remind everyone to please stay safe and healthy as we are about to start our program within minutes.